Alam naman natin na marami sa mga kababayan natin na naghahanap ng pwedeng pagkakitaan. Pero hindi lahat ay alam kung paano nga ba magsisimula. Tama yan, Pet. At eto ha, hindi lahat may malaking puhunan. Oo, totoo yan. Yun agad po kasi talaga hinahanap niya. Kaya naman, dapat maging wais at maingat sa mga negosyong papasukin. Pero may liwanag, mga Kanet 25. There is hope! Dahil ngayong umaga, ang bisita natin ay entrepreneur at motivational speaker na magbibigay ng tips para sa mga nagbabalak magbukas ng maliit na negosyo. Tawagin na po natin si Sir Paulo Tibig! Good morning! Good morning po! Please sit down, sit down. Sir Paulo! Good morning! Kumusta kayo? Naka-line up na yung mga katanungan Sir Pao. Marami na! I'm sure marami yung magtatanong para sa inyo. Please sit down. Sige, para naman akong hari dito. Ayan. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, everyone. Question, agad-agad para makarami. Sa ngayon po, ano po ba ang top 3 na magandang pasukin na negosyo ng mga kababayan natin na pwede ring gawin mula sa bahay? Oo, exactly. Kasi di ba, papunta na tayo ng summer. Correct. Diba? Papunta na tayo ng tag-init Tag-init na, dapat related sa malalamig. Okay. Yan yung una, yan yung una. Kasi, di ba parang iisipin mo, ano naman pwede? Tapos nire-relate mo yan based sa seasonality. Opo. Nung natin ang panahon. So, for me, yung isang pwede dyan, tapos nasa bahay ka lang, yung bang mga simple, tapos hindi masyado maraming equipment na kailangan. Correct. Related dun sa may mga water element. Di simulan natin yan, pwedeng halo-halo. Pwede, etong ice candy. Oho, totoo. Alam mo, there was a time, meron akong isang guesting din ito na lab. Hindi lang yata ikaw yun. Pero sabi ko nga, that time, yung halo-halo can be glorified. Tsaka yung ice candy. It turned out, after mga 2 to 3 months, may nakita na ako sa mall. Yung ice candy, nilagyan ng brand. Yes. Naging presyong 15 pesos. Yes. Marami naging variant. And now, nag-franchise pa. Oo, nagkaroon ng premium tuloy. Parang nilevel up mo siya in such a way na, sige, magsisimula tayo ng bahay, pero pwede palang i-level up. Yes. So, yun yung maganda ngayon na kung sisimulan natin, ano yung pwede? So, isa lang yun, isang halimbawa ng pwedeng gawin. So, related to anything about pagiging malamig, hindi sa love. Tama. Kailangan mainit ang magpapala. Mainit, So, Gen Z, millennials, di ba, anong gusto? Ice. Usually, Sir Pao, parang itong puhunan ng mga ganito, hindi ganun kalalaki. Exactly. So, halagang baka nga 3,000 to 5,000, pwede ka na. Ano ba ang puhunan mo? Plastic, tubig, di ba? And pang-flavor. Yung mga flavorings. Correct. Yung mga panglaman. Correct. So, pwedeng ito yung pwedeng pasimulan. Kung gusto mo talagang, for me nga, Tony Pet, ano yan iba, side hustle lang yan. Di ba? Opo, tama po. Dati sideline. Pero ngayon, mga panahon ngayon, side hustle. Kasi may trabaho na, meron pang side meron kang hustle. pinagkakitaan. Paano pa yung mga full-time na nandun sa bahay na pwede lang gawing baseline talaga yon. Yes, maraming ganun. Marami na tayo nakitang mga successful entrepreneur na nagsimula lang din naman sa bahay, backyard lang. Oo. Marami talaga. Yung sinasabi niyang ice candy, may nakilala ko. Dahil parang meron lang siyang fruit salad na isang boteng ganyan, isang latang ganon, na nandyan lang. Nawalan ng work yung isa niyang asawa niya. Sabi niya, nako, parang kailangan natin mag-isip. Yun, nag-ice candy lang siya hanggang sa lumaki lang. Ngayon ay nagbibigay na siya ngayon sa mga eskwelahan. Galing. So parang At nagdi-distribute nagpa-franchise na siya. Yung iba nga reseller na yan. Reseller na. Yes, reseller. So ibig sabihin, yung mga gantong pagkakataon, parang nasa atin na lang yun. Correct. Minsan ang tanong mo doon, anong meron ako doon sa bahay na pwede kong i-develop? Yung nga, for example, di ba? Fruit salad. Kaya nga nagkaroon ng mga flavorings na ganyan, na variant na ganyan. Correct. So kahit na yung buko na minsan hindi ideal, minsan medyo gusto natin malambot na malambot, hindi mo makuha. Pero at least meron siya. So that's just parang isang halimbawa na pwedeng simulan, especially itong summer, na pwede namang ngayon magdire-diretso pa siya. Similar to that, yung mga iced coffee, yan yung sasabi ko kanina. Simpleng yelo. Simpleng yelo. Well, hindi ba pwedeng subukan mo flavored yelo? Pwede naman. Parang, it's something na yung idea dapat tinitignan natin. Anong pwede? Pwede ba yun, di ba? Parang flavored yelo. Oo, lalagyan mo ng parang sinasabi natin, di ba? The more unique, the more na
may pangangailangan ang iyong komunidad, Tama. better alamin mo anong sabi nga nila, alamin mo anong problema ng komunidad Correct. mo. Ano yan Mag-start parang ka doon. love pinpoint the pain points. Yes. Parang irritant. Ano yung irritant mo sa paligid mo? Komunidad mo muna, simulan mo muna sa sphere mo muna. Localize. Huwag ka muna lumayo. Zeroin ka. O, di ba? Parang doon pa lamang, ito may pangangailangan dito. Ano yung pwede kong i-provide dito sa pangangailangan na to? So, yun yung mga ibang mga concept na nagpa-fly siya because meron talagang real needs. Kaya nga, kailangan parang doktor yan eh. Di ba, idadiagnose mo muna. Anong sakit mo? From there, tayo naman, bilang negosyante, ano yung ipipinpoint ko na pain point nitong isang komunidad na doon ako gumagalaw. So, ganun siya nagsisimula. Oo. Ano ang dapat kong parang isipin, paghandaan ng mga taong gustong mag-start ng isang negosyo? Lalo na kung maliit lang yung umpisahan po ninyo. Well, yun yung isang kailangan at maghandaan. Ako, lagi kong sinasabi dyan, love, muna yung sarili muna natin eh. Yes. Given na yung kikita tayo, given na yung may mga kailangan ka na mga gamit, Yes. yung equipments, pero yung sarili natin muna, kailangan intindihin natin, tayo ba ay pwedeng magnegosyo? Oy! Yan. Kasi mataas ang failure, it is because hindi ready eh. Ang Yung maraming tao tao mismo. Okay. So, there's a need for us, yung nandun ba competent ba ako? Nandun ba yung pwede kong gawin na ito'y magbibigay sa akin ng drive, ng push, na magtuloy akong magnegosyo kahit maliit. Kaya nga, ang gusto natin, maiwasan natin yung taas ng failure. Okay. Di ba? Parang wag naman tayong maging isa doon sa mga nabiktima na hindi pinaghandaan. Alam mo yung tipong guts, puro guts. Drive lang ng drive, Oo, walang di ba? plan. Walang plano, Yeah. hindi alam kung paano. Not even yung aspeto ng parang kaalaman doon sa Tamang negosyo. pagplano, walang bibigyan ng due diligence. Wala, di ba? So pag walang ganun, ang taas ng failure. Buti kaya, Sir Pao, parang papasukin yung negosyo na to. Hindi naman niya alam yun kung ano yung Exactly. negosyong papasukin niya. Hindi niya muna inalam paano ba to patatakbuhin. Walang sistema, Walang yung system. mga ganyan. Kaya nga yung sabi natin doon, meron ka ba nung competencies? Yun. Para, At di ba, yun yung personal maganda ron. entrepreneurial competencies. Ano po ba yun, sir? Parang PEX. Yan, tawag ko yan, PEX man. Hindi tayo. Pag ito nakita natin, parang simple checklist lang yan. Parang self-test lang siya. Okay. I-assess natin. Una, willing ka ba na mag-take risk? Yan, di ba? Naman yan. Parang, o kunyari, kung na-employed tayo ngayon, happy ka na ba na employed ka na 8 to 5, etc. Kampante ka na ba? So, willing ka ba mag-take risk? Kasi ikaw That's one. magdidesisyon yan eh. Lahat. Yes. Lahat yan, di ba? Pangalawa, nandun ba yung skills mo? Nandun ba yung orientation mo? Nandun ba yung kagustuhan mo? Kasi ang hirap pilit. Di ba pag pilit ka, parang... Maski kapag gising, ayaw mo, di ba? Yun na nga. Kailangan may Kaya nga, di ba drive yung parang ka. lagi merong drive, may motivation, yung bang vibe na nandun. Eh, paano kung sa negosyo, araw-araw yan, lifetime gagawin mo? Di ba, hindi naman, Tony, hindi naman pwedeng karera ng kabayo, parang in the middle of the stop. game, may reservation ka na, ayoko na. Wait lang. Eh, paano kung may ini-employ ka na, etc., etc. So, ilan yan, isa pa na pwedeng pag-isipan natin, willing ka ba talaga maging entrepreneur? Yan. Or happy ka na sa ginagalawan mo ngayon. So that's another way na parang maraming gusto kasi minsan ginagawa nila ang negosyo fallback. Mali eh. Oh. Mali. Hindi dapat fallback. Di ba? The usual, even maririnig natin mga gusto after ng corporate stint. fallback Pala May tama fallback. yun. Pero ako, on my opinion kasi, maraming ang failure because unang-una wala ka ng drive pag ginawa mo siyang fallback. Kasi Mataas parang ang fall. Parang ang baba ng tingin mo doon sa papasukin mo na negosyo. Kasi Kasi nga ginagawa mo lang Fallback siya. spare tire. Pwede ganyan, oo. Eh dito, ang maganda rito, if you think na meron kang kapasidad, meron kang mga karakteristik ng isang magiging maayos at magaling na negosyante, ba't hindi yun i-pursue mo? Okay, so yun, magte-take ka ng risk. Ang mga susunod pa ron, pwede bang nandun sa iyo ba yung negosyo quotient na tinatawag Ano natin? ibig sabihin nun? Yung bang nandun yung mga attribute mo, nandun yung FQ, yung financial quotient. Okay. Nandun ba yung ngayon, ini-include natin pati physical quotient. Kasi yung demand ng negosyo, talagang mabigat. Tsaka
Sir Pao, ang daming aspeto na kailangang aralin, ha? Yung sistema, yung paghawak ng tao, financial. Lahat yan. Paano mo i-market? Oo, i-market. Paano yung branding? Paano yung mga... Lahat ng aspeto. Holistic yung approach kasi. Unlike, for example, with other things na ginagawa natin, nakatuon ka lang sa isa. Dito lahat eh. Correct. Lahat. So, paano mo i-level up yung negosyo? Paano mo i-ensure na kaya mo mag-expand? Paano mo i-sustain? Paano ko magpapasweldo? Diyos ko Lord, di ba? Parang ganyan. So, lahat ng tong aspetong to, kaya nga yung negosyo quotient, something na kailangan natin ding intindihin. Isa pa nga doon ngayon, dinagdag na natin because of pandemic, yung adversity quotient na tinatawag. Okay. Ano ibig sabihin nun in layman's term? Sir Pao? Gaano tayo katatag pagtanggap ng mga challenges na dumarating? Yes. Di ba related Mga to pagsubok mga noon. pagsubok? Kasi ang pagnenegosyo, maraming challenges. Oo nga. Susubukan Baka mamaya na, para na susubukan tayong hindi ko na kayang. Ayaw na, bibitaw sa gitna, diba? Susubukan ang pasensya mo, ang bulsa mo. Lahat. Yung pag-iisip. Pag-iisip. And even your relationship with your family as well. Exactly. So, I think yun din po, parang kailangan talaga, pag nagnenegosyo ka, i-include mo ang buong pamilya mo para maintindihan nila kung ano yung pagdadaanan mo rin. Oo. Diba? At Two-way yun, maintindihan ha? nila. Yes May isang po. context din doon, na ang isang context doon, ayaw namang i-include ang pamilya. Exactly, may ganun naman. Oo, so- Bakit po nga ba? Bakit ayaw i-include Well, ang we family? have seen many failures ng relationship because of negosyo rin, which is ayaw natin mangyari. Kasi nga, ang concept doon is that parang hindi mo mautusan. Simpleng ganon. Parang gusto mong bigyan ng task, ayaw niya. And because family related. So mas gugustuhin mo pa, ito yung sinasabi nila na mas gugustuhin ko pa ang mga empleyado ko at mga kapartner ko sa negosyo ay wala kaming Walang relasyon. Para Promise. somehow, yung gusto mong takbo, mai-professionalize mo yung negosyo, mangyari. And that's the common. Opo. Ano ba po yung mga maaari nating ibigay na tips sa ating mga kababayan na nagbabalak pong magkaroon ng negosyo? Kailangan po ba malakihan agad? Kung halimbawa kung confident naman sila malaki ang savings o malalim ang bulsa, kailangan ba malakihan? Go big na ba dapat? Ako personally, wag. Siyempre, Una, pag-aralan mabuti yung ating Market. competencies. Tama. That's one. Kasi it starts everything within us. Pagka kahit anong pilit mo, mahihirapan ka. Pangalawa, market. Opo. Meron ba akong merkado na pwedeng may puwang yung papasukin kong negosyo? Tama. Pangatlo, nandyan yung kapasidad financially. Kahit anong sabihin natin, kailangan mo pa rin eh. Kaya hindi ako naniniwala dun sa puhunang laway. Hindi totoo yun eh. Kasi may effort ka. Correct. Yun lamang yung effort Hindi lang mo, daw. Yung pagod, yung puyat mo. yung resources mo. Yun po ay kasali sa puhunan. Boka ang... Nakipag-meeting ka sa isang coffee shop, gumastos ka, namasahe ka, tumawag ka. Those are part of the line items ng mga gastusin. Hindi kasi minsan kinukonsider ng mga nagnenegosyo yan. Hindi nga na sinisweldohan ng sarili niya at Mali mali yun. Maling-mali. Mali daw po yun talaga. Maling-mali yun. Kasi doon mo makikita yung profitability talaga ng negosyo. Ikaw ba'y talaga kumikita? Kaya nga maraming di ba, minsan yung nakikita natin mga simple, pinaka-basic unit na negosyo, sari-sari store. Nababaligtad, naging Sara-Sara store. Kasi nagsasara lagi. Nagsasara, tapos... Saklap, ano? Nakakalungkot kaya yun. Tsaka utang-utang store. Oo nga. Yung pumupunta lagi ng London. Loan dito, loan doon. Yes. Ayan, baka sa pamapunta usapan natin. Pero totoo po yan. Totoo po yan. Maraming salamat po, Sir Paolo, ha? Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!